Mapagpalang araw sa ating lahat. Isang bagong araw na naman para tayo ay matuto. Welcome to our virtual classroom. Naniniwala ba kayo na ang nasa picture ay kamukha ni Sir Jeff? Hindi kayo naniniwala? Ito ang patunay. Talaga namang parang pinagbiyak na bunga. Walang pinagkaiba, ano? Yan ang inyong Sir Jeff artistahin. Sana all. Our topic for today is changing mixed number to improper fraction. In other words, we need to rewrite mixed number to improper fraction. Is it possible? Yes. At na-discuss na natin yan at ating balikan para mas lalo pang maintindihan. Before we proceed to our lesson, let's review the parts of a fraction. Fraction has numerator and denominator. So here, the numerator shows how many parts you have. This numerator shows there is one part, and always it shows or represent the shaded part in our illustration or visual representation of fraction, while the denominator shows how many parts the whole is divided into. This fraction shows it is divided into two parts. Kadalasan, itong whole number na to ay nagre-represent kung ilang part na divide ang ating fraction. Improper fraction. In this illustration or picture, what improper fraction is being visualized? Remember, improper fraction. So, I will give you a few seconds to look at the picture and try to answer what improper fraction is being visualized. Alright, it is 6/4. Why? Bilangin lang natin ang may kulay. Sige nga, bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the shaded part is 6. Yun ang ating numerator. Ilang beses ba or ilang parts ba ang pagkahati-hati ng ating fraction? Bilangin natin. Ito ang first part, second part, third part, fourth part. So 4 yung ating denominator. So the improper fraction in this illustration or visual representation is 6/4. Next one. Can we visualize this illustration as mixed number? Yes. I-count lang natin kung ilang buo ang ating nakulayan. So, makikita natin isang buo ang ating nakulayan na mayroong 4 na part. So, ito, we can write this as 1 kasi nga buo. Then, dito sa pangalawa, makikita natin na hindi buo. I-count lang natin ang shaded part. Meron tayong 1, 2. So, ito yung numerator ang nagre-represent sa shaded part. Ilang beses siya o ilang part siya nahati? Ilan? 4. 1, 2, 3, 4. So yan, kaya ang visual representation na yan ay considered as 1 and 2/4. Next one. Can we visualize this fraction as improper fractions? Yes. Sige nga, paano nga natin yun gagawin? Yes, bibilangin lang natin kung ilan ang kinulayan or shaded part. So let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So there are 15 shaded parts. So anong part yan ng fraction? That's numerator. So ilang part ba yung pagkahati-hati? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 parts na equally divided yung ating illustration. Therefore, this visual representation can be represented as 15/6. No? Next one. Can we visualize those fraction na nakikita nyo sa screen? Same pa rin kanina as mixed number? Yes. Bibilangin mo lang kung ilang buo or whole number ang ating nakikita. So dyan, ilan nakikita ninyo? So dito tayo. So meron tayong ilan? Dalawang whole number na makikita or buong part na nakulayan. No, meron tayong dalawa. So dito tayo mag-focus sa baba na hindi nakulayan lahat. So ilang shaded part ang nakulayan or na shade? 1, 2, 3. So there are 3. So ito ang nagre-represent ng numerator. Ilang part ba yung pagkahati-hati? There are 6. Kaya siya considered or represent as 2 and 3/6. Now, so can we represent this illustration as improper fraction? Yes, we can visualize the picture as improper fraction by counting how many
shaded part, ang na-shade lahat. Yung kabuuang na-shade. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 yung buong part na na-shade. Tapos, meron silang tatlo na na-shade lahat. So, i-times lang natin. 9 times 3, 27. Tapos, i-count natin itong pangdulo. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. So, anong improper fractions does this picture represents? So, tingnan natin. Ito ay 34/9. Bakit 9th? Kasi nga, equally divided siya into 9 parts. Binilang naman natin kanina na equally divided talaga siya as 9 parts. So, same pa rin. Can we visualize this illustration as mixed number naman? Same lang yung illustration kanina, pero i-visualize natin as mixed number. Kaya? Yes, pwede. Itong buong number bibilangin o buong bilog na na-shadean lahat, bibilangin lang natin, yan, 1, 2, 3. So, tatlo, kaya yun yung whole number na ilalagay natin, ano? So, dito naman tayo sa hindi na-shadean lahat, bilangin lang natin kung ilang part ang na-shadean. Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 yung ating numerator kasi yun yung shaded part. So, ilang beses siya nahati ng pagkapantay-pantay or pantay na pagkahati, ilang part? 9. Kaya yun yung kanyang denominator. So, kung mapapansin ninyo, same lang illustration ginamit natin, same visual representation, pero kaya natin siyang pangalanan ng improper fraction or mixed number. So this shows na merong equivalent mixed number ang isang improper fraction or di kaya merong equivalent na improper fraction ang mixed number or mixed number na improper fraction. So pwede natin siyang baliktarin or i-rewrite natin. Kaya nga, ito yung topic natin. So, meron bang paraan bukod doon sa pag-visual representation? Paano kasi kung malaki yung mismong binigay na fraction, mas mahirap na siyang i-visualize kasi madami ka nang i-drawing. So, meron siyang paraan. So, how? We only need to multiply the denominator sa whole number. Tapos yung sagot, i-add natin sa numerator. So, ganito mangyayari. For example, meron tayong given dyan, di ba? 2 and 4/5. So, ang gagawin dyan para magkaroon kayo ng bagong numerator, 5 denominator, multiply by the whole number na 2, ipa-plus natin sa numerator na 4. Ikakopy natin ang denominator, which is 5. So, anong magiging bagong improper fraction natin? So, that would be 14/5. So, yun yung bagong nare-write natin na improper fraction na galing sa mixed number. So, ating itry. Mag-practice tayo. Kaya nga sa math mas lalo nating naiintindihan ang lesson kapag tayo ay magpa-practice. So, ipa-practice natin using the method na pinakita. Okay, let's practice, So, magbibigay ako ng example tapos susundan niyo ako. For example, I have here a fraction, a mixed fraction, or a mixed number, 5, 5, 8. And let's convert this to improper fraction or rewrite this as improper fraction. So, ano nga yung una natin? Multiply the denominator sa whole number at i-add natin ang sagot sa numerator. So, ano bang posible nating gagawin para magkaroon tayo ng bagong numerator? So, i-times lang natin yung 8 times 5 plus 5. Then, copy the denominator. Ano yung denominator? 8. So, hindi magbabago ang denominator equals. So, sasagutan lang natin, yan lang kadali or ganun lang kadali. Multiply 8 by 5, ilan? 40. So, may 40 tayo dyan. So, si 40, i-plus natin sa 5, ilan na? So, that would be 45. Napakadali lang kapag marunong tayo mag-times at plus. At basic lang naman tong ginagawa natin, So, itong denominator, i-copy lang natin. So, i-copy natin yung 8 as denominator. So, 5 and 5/8 can be rewrite into improper fraction as 45/8. So, medyo nakuha na ba? So, let's have another example. So, burahin lang natin ito. So, another example, 2 and 2/3. Sabayan nyo nga ako, anong unang gagawin? Multiply nyo yung denominator sa whole number, tapos i-add natin yung sagot niya sa numerator para magkaroon na tayo ng bagong numerator. So, anong gagawin natin? Sulat lang natin para di kayo malilito. 3 multiply by 2 plus 2. Copy lang natin ang denominator. Anong denominator? 3. So, copy lang natin. 3. Diba? Napaka-basic lang. Kapag nakinig kayo sa akin, madali nyo lang yang makukuha. So, solve natin.
3 multiply by 2 ay, 6. 6 plus 2, ilan? 8. So, ang bago natin numerator ay 8. So, anong denominator natin? Walang kahirap-hirap. Hindi magbabago. Yun ay 3. So, hindi yan 8-3 or 8-3. Hindi yan 8-3, kundi 8/3. 8/3 na galing siya sa fraction na 2 and 2/3. So, yan yung improper fraction niya ngayon. So, another example. Okay, last example na ito, So, buray na ulit natin. Another example is 6 and 1/4. So, sabay nga tayo. Anong unang gagawin? Multiply. Sunod? Plus. Madali? Yes, madali lang. So, rewrite lang natin. Anong gagawin natin? 4 times 6 plus 1. Ang gagawin ulit? Copy natin yung denominator na 4. Okay? Then, proceed. 4 times 6, ilan? 24. Add natin ng 1, ilan? 25. Copy lang natin yung denominator na, 4. So, eto na yung bago niyang improper fraction. Saan siya galing? Sa mixed number na 6 and 1/4. Naging 25/4. So, kung naintindihan nyo na ang ating lesson ngayon, time na para kayo ay mag-practice dyan sa math notebook ninyo. Okay? So, gagawin ninyo, copy nyo lang to, 3 lang yan para ma-enhance pa, para ma-review at talagang matandaan ninyo ang lesson natin ngayon. Kaya nyo yan at lagi nyong tatandaan na sa math, kailangan natin na mag-practice. So kapag kayo ay di pa natapos agad at natapos na itong video na to, pwede nyong i-post at sagutan ninyo sa inyong math notebook. Okay? Kaya nyo yan at good luck. Ingat palagi. Paalam.